Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. RMN News Nationwide ngayong umaga. Pope Francis, malaki ang tiwala sa mga Pinoy. Mensahe para sa mga Pinoy, ipinaabot kay Cardinal Tagle. Gobyerno hindi magpapatupad ng deployment ban sa Malaysia sa kabila ng Sabah standoff. Peace negotiation naman sa MILF tiniyak na hindi apektado. Iba pong usapan yung Sabah crisis at iba yung pag-uusap ng gobyerno sa Kamoro Islamic Liberation Front. Hindi ho na apektado. Yung pong official position ng MILF. NDF, sinisi ng gobyerno sa pagbagsak ng negosasyon sa rebeldeng grupo. Balitang negosyo, ang benepisyo ng dagdag buwis sa sigarilyo ramdam na sa Ilocos Sur. At abroad, followers sa Twitter ng Santo Papa agad pumalo sa 1.6 na milyon. RMN News Nationwide. Ang like ko ay makapag-aral at makapagtapos. Ang like ko, magkaroon ng marangal at maayos na trabaho. Pag ang edukasyon at trabaho ay nabigyan ng halaga, may ginhawa. Yan si JV Ejercito Estrada, ang like namin sa Senado. Ginhawa ng bayan, like ko yun! JV Ejercito Estrada for Senator! Yun! Political advertisement paid by JV para sa Bayan Movement Inc. 5 Reyes Street San Juan and paid for JV Ejercito Estrada 1 Ibunan Street San Juan. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Hahanap ng buhay kay Mrs. Villar. Hanep ang nagawa sa Kongreso. Hanep, nagbigay ng trabaho. Salamat, Mrs. Villar. Hanep, nakakaaral kami kay Mrs. Hanep buhay. Hanep, May pagkain kami. kay Mrs. Hanep buhay. Hanep na ang buhay kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. 3rd floor, Star Mall, CV Star Avenue, Las Piñas City. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ng Biyernes ngayon, Marso 15, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas! Ako si Buddy Oberas, tayo po live na live sa DXDC 621 RMN Davao, DWDY 1107 RMN Kawayan, DXMB 648 RMN Malaybalay, at POARI 774 RMN Iloilo. Live international via www.rmnnews.com at sa WRMN, New York, USA. Ang bagong Santo Papa. Habemus Papa Francisco. Viva Pope Francis. Tatak RMN Report. Nagbigay ho ng positibong pag-asa para sa mga Pinoy si Pope Francis. Ito ay matapos personal na makausap nito si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle.
Ayon kay Tagle, simple ngunit makahulugan ang mga sinabi ng bagong pinuno kung saan tiniyak nito ang suporta sa mga Pilipino sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Hinangaan din ni Tagle ang kababaan ng loob ni Pope Francis. Samantala nagpasalamat naman si Tagle sa mga nagdasal para sa matagumpay na conclave o paghalal sa Catholic Pontiff. Kahit anya isang sandali ay hindi niya naramdamang nag-iisa sa panahong ginagawa nila ang paghahanda sa pagpili ng bagong leader ng bilyong-bilyong Katoliko sa buong mundo. Kabilang si Cardinal Tagle sa 115 kardinal na elector sa conclave na nagwakas noong Marso 13. Wala pang planong magpatupad ng gobyerno ng Pilipinas ng deployment ban sa Malaysia. Ito'y kahit patuloy ang pagtugis sa Malaysian authorities sa grupo at taga-suporta ni Raja Muda Agbimuddin Kiram na nasa Sabah ngayon. Batay sa pagtaya ng humanitarian team na pinadala ng gobyerno sa Malaysia, natiling ligtas naman ang mga Filipino workers sa nasabing bansa. Katunayan ay nasa maayos na kondisyon ang 451 na Pinoy workers sa isang rubber plantation na pinapatakbo ng Malaysia's Federal Land Development Authority. Nabatid na umabot sa 500 hanggang 600 ringgit kada buwan ang sahod po ng mga Pinoy sa nasabing plantasyon kung saan libre naman ang kanilang matitirahan, kuryente at tubig. Sa ngalan ng Sabah, ulat ng engkwentro sa Malaysia. Hindi apektado ho ang peace negotiation ng gobyerno ng Pilipinas at Moro Islamic Liberation Front sa patuloy na standoff sa Sabah ngayon. Ito ang naging posisyon ng MLF sa kabila ng natanggap nila mga impormasyon na apektado na ang relasyon ng Malaysian government at Pilipinas dahil sa Sabah standoff. Dahilan naman upang madiskarel ang peace agreement sa pagitan ng nila at ng pamahalaan. Sa interview ng RMN kay Moakber Iqbal, chairman ng negotiating panel ng MILF, pinatotohanan nito na may mga lumalapit sa kanila upang hingan o hilingin muna na ipagpaliban ang peace talk dahil sa Sabah crisis. Ngunit sinabi ni Iqbal na hindi naman apektado dito ang MILF dahil magkaibang usapin ho ang Sabah claims sa peace talks naman nila sa gobyerno kung saan ang dumatayong facilitator ay ang Malaysian government. May katotohanan po yan, kaya lang hindi organized, hindi naman deliberate. Pero merong mga ideas na dumarating sa amin na kuno daw ay apektado na po yung pag-uusap ng gobyerno at sa Moro Islamic Liberation Front at kinakailangan po is-postpone ang pag-uusap. Ang sabi po namin sa kanila, iba pong usapan yung Sabah crisis at iba yung pag-uusap ng gobyerno sa Moro Islamic Liberation Front. Hindi ho na apektado. Yung pong official position ng MILF. Sa kabila nito, ayaw naman magsalita ni Iqbal hinggil sa Sabah claims ng pamilya Kiram dahil isaan niya itong sensitibong bagay. Ang nais lamang ng MILF ay maresolba ang Sabah standoff sa mapayapang paraan. Isinisipo ng gobyerno ng Pilipinas sa National Democratic Front o NDF ang pagbagsak ng peace negotiation. Una na kasing sinabi ni Government Chief Negotiator Alex Padilla na pagsasayang lang ng oras ang pag-usap sa NDF dahil sa mga kondisyong imposibleng magawa. Inamin nito na nag-back down nga ang negosasyon sa NDF ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lecerda habang puspusan ang kanilang pagsusulong ng peace process. Patuloy naman sa pag-atake ang mga rebelde sa mga private at government installations. Maliban sa mga pag-atake, sinabayan pa yan ng mga kondisyong hindi katanggap-tanggap. Sabi na po ito ay bukas pa rin ang gobyerno sa pag-usap sa mga komunista at hayaang gawan ito ng paraan ng third-party facilitator. Mission 2013. Boboto ako. Mga ulat to patungkol sa nalalapit na halalan sa Mayo. Saludo si Team Pinoy Senatorial Bam Aquino sa pagiging modelong lalawigan ng Cebu. Ayon kay Bam Aquino, napinsang buho ng Presidenteng Noynoy Aquino bukod sa pagiging modelo sa larangan ng turismo, ang laki rin ng naiambag ng Cebu sa pagkilala sa mga Pinoy bilang mga world-class artist. Binanggit ni Aquino ang ehemplo ng tanyag na furniture designer na si Kenneth Cobompue at ang New York-based fashion designer na si Monique Luillier na pawang mga Cebuano. Pagsuporta naman sa mas marami pang mga creative enterprises sa bansa ang isa sa plataforma ni Bam Aquino. Mission 2013. Boboto ako. Maituturing na hudyat ng pagbabago ang paghirang kay Pope Francis I bilang bagong leader ng simbahang Katoliko. Naniniwala rin si Senador Alan Peter Cayetano na nararamdaman mismo
ng bagong Santo Papa ang mga isyu hinggil sa mga mahihirap na kanyang nakakasalamuha sa Argentina. Sa kabila po ng paglago ng ekonomiya, iniulat din ang senador na ang kahirapan pa rin ang paunahing hinaing ng mga mamamayang Pilipino sa kanyang ginawang listening tour sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang mahal na presyo ng mga bilihin, kawalan ng trabaho at kakulangan ng kita o pitik ang siyang nakita ni Senator Cayetano na mga mahalagang isyong dapat harapin ng gobyerno. Bigyan din pa ni Cayetano na ang midterm election ng 2013 ay hindi patungkol sa mga kandidato kundi sa mga mamayang Pilipino dapat harapin at pakinggan. Lalo't lalo na, Senator Alan, ito daw ang bagong Santo Papa natin ay namuhay ng simple, payak at malapit to sa mga mahihirap. Kaya't nakikita nyo rin ba na magiging sentro ngayon ng mas lalong pag-ahon sa kahirapan na hamon sa mga leader ng mga bansa natin? Ang tawag ko nga po dyan, Karoji, yung tawag ng panahon diba? Dahil sa bawat leader merong panahon yan di ba? So sa panahon mo talaga ngayon, sa panahon ng kasaganahan sa buong mundo, no, na kahit anong bansa ang i-picture, napakayaman ng mga bansa. Pero pag pinicture ang mga mamamayan, dulot ng presyo ng mga bilihin, dulot ng kawalan ng trabaho, no? Kahit sa Europa at Amerika, trabaho ang problema ngayon. At dulot na rin ng lumiliit ang kita ng mga tao sa taas ng presyo. Yung kahirapan talaga ang natututukan no? So kung meron kang Santo Papa o leader ng kung anumang napakalaking religious group na nakatutok talaga sa kahirapan at yung sinasabi mo nga na simple, na hindi lang alam kung hindi nadadanas din ang problema ng nakakarami, di ba? So alam mo yung pag-i-internationalize ng isang problema ay napaka-importante din sa isang bansa. Diba? Alam naman natin yung kahirapan dito sa ating bansa. Pero yung pag natutukan ng bagong Santo Papa, yung mga iba't ibang lugar sa mundo na meron pong hunger, na meron pong kawalan ng pag-asa, na magpapagamot, tapos sisingilin muna sa ospital, yung mga ganitong bagay ay hindi lang makakatulong sa simbahan, pero makakatulong sa buong lipunan. Kasi magkakaroon ng energy magkakaroon ng, kumbaga, kahiyaan niya na Karoji, di ba? Na ayusin yung mga problemang ito. Napag-uusapan na rin lamang natin yung kahirapan na sabi nyo nga ito po ang hamon ng panahon. Marubdob po ang hangarin ninyo na iangat ang kabuhayan ng mga mahirap. Napapakinggan nga kayo ngayon sa tatlong kataga: presyo, trabaho, kita. Bakit ito ang pinili ninyo na sentro halimbawa ng inyo pong mga programa at isusulong pa? Well, dalawang dahilan na, Karoji, no? Kilala tayo sa paglaban sa korupsyon, no? Pero alam nyo po, yung pag tayo lumaban sa korupsyon, may pupuntahan yon. Kung mawawala ang korupsyon sa ating bansa, pero hindi naman mararamdaman ng ating kababayan na gumaganda buhay nila, magtatanong sila, bakit tayo naglalaban sa korupsyon, di ba? You're fighting for corruption for moral reasons and also for practical reasons, which is, ang perang nananakaw mapunta sa edukasyon, sa kalusugan, na magkaroon ng trabaho, no? Senator Alan, kumpara po sa ilang po mga kandidato na nag-iingay muna at ang dami hong mga trompa, pero kayo ang ginawa ho ninyo ay nakinig. Bakit ganun po ang mas pinili nyong paraan para umabot sa ating mga kababayan? Well, sa awa ng Diyos, nag-uusap-usap po kami ng ating mga campaign staff at mga tumutulong sa akin. Sabi na, sir, ano naman kahit yung 6 na taon na ikaw nakaupo, nangungonsulta ka naman. Yung 6 na taon na ikaw nakaupo, umiikot, parati ka nagsasalita, di ba? Sino pa mas maganda magsabi ng problema nila kung hindi sila mismo na may problema? Halimbawa po, tayo, Karoji, sabihin natin, may mga taong hindi kumakain ng 3 beses sa isang araw. While that is true, iba yung ang nagkwekwento sa iyo na hindi siya nakakain ng 3 beses, siya mismo, di ba? Bakit po tayo, di ba, pag graduation at yung valedictorian anak ng OFW at kinakausap yung kanyang nanay o tatay kahit nawala doon, hindi ba napaka-touching o tagos na tagos yung kanyang storya? So naisip namin, itong kampanya na to should be about the people, hindi dapat about the candidate. Si Senador Alan Cayetano sa interview ng RMN. Mission 2013.
Boboto ako. RMN News Negosyo. Nararamdaman na po ang benepisyong dulot ng buwis na pinapata mula sa mga sigarilyo. Natutuwa mga katutubo, mga indigenous peoples, lalo na sa Ilocos Sur dahil sa nakatutulong ang pondo mula sa buwis ng sigarilyo para miangat ang kanilang pamumuhay. Para po sa maninirahan sa bayan ng Sugpon, isa sa mga pinakamaralita at pinakaliblib na pook na nasa kabundukan ng Ilocos Sur. Kung hindi dahil daw sa RA 7171 o Tobago Excise Tax Law, hindi sila makatikim ng katas ng progreso. Maliban sa mga makukumpleto ng mga daan sa mga barangay, may tutupad na rin o may paggagawa na rin mga farm to market roads, flood control project at iba pang infrastruktura. RMN News Abroad. Ang bagong Santo Papa. Habemus Papa Francisco. Viva Pope Francis. Yan ay kaugnay pa rin ho ng bagong Santo Papa. Hindi nagpahuli naman sa trending ng social media sa iba't ibang panig ho yan ng mundo ang Habemus Papam Franciscum. Ilang minuto matapos lumabas ho yung puting usok sa chimney ng Sistine Chapel, activated na muli ang Twitter account ng Santo Papa na @Pontifex. Pumalo agad sa 1.6 million ang followers ni Pope Francis at laman ho ng unang tweet nito ang mga salitang Habemus Papam Franciscum. Ang nasabing tweet ni Pope Francis ay nakapagtala ng 54,000 retweets o nasa 10% ho ng at Barack Obama's re-election photo. Maliban ho sa naging worldwide topic ho sa social media, umabot din sa 700 videos ang na-upload sa YouTube para kay Pope Francis. At mga kasama live na live pa rin mula po dito sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Ngayon po'y Biyernes na, Marso 15, 2013. Sa mga taga-Coronadal, susunod na dyan si kasamang Eden Cañete sa RMN News Diretso, Balitang Coronadal sa DXKR 639. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, itype lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa Serbisyo Publiko, Weng de la Peña. Buddy Oberas. Dito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1 ngayong 2013. Pinakamaraming himpilan ngayong 2013. Ang RMN, Radio Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa. Isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Tatak alas 7:18. Tatak RMN. Hilig ng Pilipino ang kape, pero hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya't hanapin ang kapeng may kalidad na gawang Pinoy. Gaya ng Jim's 5-in-1 Coffee Mix. May halong ginseng, agaricus mushroom at reishi na makakatulong sa inyong kalusugan. Jim's 5-in-1 Coffee. Ito ang